Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Roby Medina at ngayong araw po, March 14, 2025, araw ng Biyernes ay samahan niyo po akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay ano ang palatandaan ng demonic influence? Demonic influence. At ang paksa po natin ay magmumula sa Marcos Kapitulo 5, verso 1 hanggang 20. Ito ay may kinalaman sa pagpapagaling ni Jesus at pagpapaalis sa isang taong sinapian ng demonyo. Sinasabi dito, dumating sila sa kabilang ibayo ng lawa sa lupain ng mga taga-Gadara. Pagkababa ni Jesus mula sa bangka, agad siyang sinalubong ng isang lalaking galing sa mga libingan na may karumal-dumal na espiritu. Siya ay may tirahan sa mga libingan at walang makagapos sa kanya kahit nasa pamamagitan ng mga tanikala. Madalas siyang lagyan ng mga pangaw at tanikala, ngunit nilalagot niya ang tanikala at pinagsisira ng mga pangaw. Walang sino mang makapagpaamo sa kanya. Palagi siyang sumisigaw araw at gabi sa mga bundok at sa mga libingan at sinusugatan niya ng bato ang kanyang sarili. Subalit pagkakita niya kay Jesus mula sa malayo, siya ay tumakbo at sinamba niya si Jesus. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang kinalaman ko sa iyo, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Ipangako mo sa Diyos na wag mo akong pahirapan." Sapagkat sinabi sa kanya ni Jesus, "Lumabas ka sa taong iyan, karumal-dumal na espiritu." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Siya ay sumagot, Ang pangalan ko ay Hukbo, sapagkat marami kami." Nagmakaawa siya ng gusto sa kanya na wag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon sa may libis ng bundok ay mayroong isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa ang lahat ng mga demonyo na nagsasabi, "Papuntahin mo kami sa mga baboy upang sa kanila kami pumasok." Kaagad silang pinayagan ni Jesus. Ang mga karumal-dumal na espiritu ay lumabas sa lalaki at pumasok sa mga baboy at mabilis na tumakbong palusong tuloy-tuloy sa lawa. At lahat ay nalunod sa lawa. Ang kawan ng mga baboy ay halos 2,000 ang bilang. Ang mga nagpapakain ng mga baboy ay nagmamadaling tumakbo at ipinamalita ito sa lungsod at sa kabukiran. Pumunta roon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at nakita ang taong inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakadamit at nasa wastong pag-iisip. Siya ang nagkaroon ng isang hukbo at sila ay natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakasaksi ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at patungkol sa baboy. Nagsimula silang mamanhik kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, namanhik ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Hindi siya pinayagan ni Jesus, sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka sa iyong pabahay, sa iyong pamilya. Ibalita mo sa kanila kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kanya kinahabagan." Siya ay umalis at nagsimulang maghayag sa Decapolis kung ano ang ginawa sa kanya ni Jesus. Ang lahat ay namangha. At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Unang-una dyan, demons demise good relationship, whereas Jesus reconciles them. Ang ibig sabihin po nito, ang demonyo, ang goal lagi niyan sirain yung mga relasyon natin sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapwa. Ang demonyo ay, kumbaga, ang goal niyan mangwasak Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nire-reconcile niya lahat ng winasak ng demonyo. Kumbaga, ang Panginoong Jesucristo ang
parang siyang bumubuo sa mga relasyong nasira dahil sa kagagawa ng mga demonyo. Sa ikalawa, demons distort the mind whereas Jesus renews it. Yun nga, gaya nga ng sa una, yung demonyo, ang goal niyan na guluhin yung isip natin, bigyan tayo ng pagdududa, galit, yan, gawa ng demonyo yan. Pero kapag yung kapayapaan ang namamayani sa isipan natin, yan ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At atong huling katuruan ay demons destroy the image of God whereas Jesus restore it. Yun nga, parang summarize ko lang yung sa teachings natin ngayong araw, na ang demonyo, ang goal niyan mangwasak, at ang Panginoong Jesus siyang nagbibuild sa kung anong winasak ng demonyo. Sabi nga sa isang verse, if God is with us, who can be against us? Tanging ang Panginoong Jesucristo lang ang makakapagligtas sa atin laban sa mga kasamaan. At para naman po sa ating applications ngayong araw, unang-una, list what Satan or sin has destroyed in your life. Ilista daw natin yung mga kasalanang sumira sa buhay natin na dahil kay Satanas. Sa ikalawa, start praying for healing and reconciliation. Yun nga, humingi tayo ng gabay kay Lord na mapagtagumpayan natin lahat ng mga kasalanan, ma-overcome natin lahat ng mga hindi magagandang nangyari sa buhay natin. At ikatlo, at ikauling katuruan, practice living out the restored image of God. At yun lamang po para sa araw na to. At para tapusin po ang ating devotion ngayong araw ay samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, thank you for the victory we have in Christ. I acknowledge that the enemy seeks to deceive, destroy, and destruct, but I stand firm in your truth. Fill me with your spirit that I may resist every scheme of the evil. Guard my mind, strengthen my faith, and keep my heart fixed on you. Help me walk in the freedom and authority you have given through Jesus Christ. Please heal all my relationships. Let forgiveness, healing, and love reign over me. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa inyo.